Naglabas na ng saloobin at komento si Senator Robin Hood Padilla patungkol sa issue sa West Philippine Sea na ngayon ay napag-usapan dahil sa tensyon na nabubuo. 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay, ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami dun sa pupuntahan namin. Alam naman natin kung gaano ka-agresibo ang bansang China sa pagkuha ng karapatan sa West Philippine Sea, kung saan ang Pilipinas ay pilit nang nakikipaglaban para sa karapatan sa soberanya ng Pilipinas. Hindi lingid sa ating kaisipan na ang West Philippine Sea ay pasok pa sa Siam-Line Map, kung saan ay malinaw na ang karapatan ay sa lugar na ito ay dapat ang Pilipinas ang mamuno. Subalit sa ngayon, tila nagiging agresibo ang China. Halika at panoorin ang video na ito. Malabo yun, ha? Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Hindi, ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, o 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay, ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami dun sa pupuntahan namin. Dapat ganun lang ang maging, huwag tayo magpapaharang. Atin yun eh. Ang kailangan lang dito talaga, at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, itong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon. Kasi yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating economic zone natin. So, sovereign rights. Okay, kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi pong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko sa hearing. Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yon. Pwedeng isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yon. Exclusive economic zone. Pero hindi po yon sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin, open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Kaya anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo?
itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Sapagkat sa ngayon, EEZ yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamay-ari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang oposisyon. Siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Alangan naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko, diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, magkakapitbahay tayo, kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo ng kapitbahay natin. Maaayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na pagharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo. Hindi po. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China, sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaapi sa oras na ito at huwag din tayo mang-api. Yun lang, ma'am. Opo. Good morning po. Sir, meron pong nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, ng mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan. Silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS,
nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Ano? Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte tsaka ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ang politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na to. Ay, opo ma'am. Imposible pong may sinurrender dahil ako nga bagamat yun top secret, pero wala naman ng top secret. Alam na, pelikula na nga yung pinunta ko dun Yung pinunta ko dun sa West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin. Pero kinontra ng isang army colonel. So, hindi natuloy. So, paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po bang mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya kay President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Ako po kasi hindi ko po alam, wala akong
knowledge sa pinag-usapan ni Presidente Duterte at ang Pangulo ng China. Wala akong alam. Ang alam ko yung nasa UNCLOS. Kasi kung yun ang basihan, ang sabi doon, malinaw na wala dapat maganap na sa mga disputed islands at doon sa mga low tide islands, yung mga tinatawag nila, low tide elevation, hindi dapat magtayo ng mga konkretong infrastructure. Nandun yun eh. So siguro, ako, kasi ayoko magsalita nang wala akong basihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ni Presidente ng China at ng Pilipinas. Ang alam ko yung UNCLOS. Siguro, yun ang basihan nilang dalawa. Kasi ang nakalagay doon, bawal kang magtayo ng kahit ano sa mga low tide elevation at sa mga disputed islands. Ayungin po kasi hindi siya disputed since yung may arbitral ruling tayo na yung West Philippines sinabi talaga yun. Talaga yan, oh. Pagka pinanghawakan natin kasi yung arbitral, talagang ilalaban natin na atin yun. Pero, siyempre, meron laging two sides of the coin. Eh. Yung isang side ng coin, ang sinasabi ng Amerika, ay ng China, hindi naman sila sumama doon sa arbitral. Kasi pag arbitral, dapat dalawa lagi kumbaga, yung partido, dalawa. Eh nung nag-hearing at naggawa ng arbitral ruling, hindi naman na-involve ang China. So yun ang posisyon ng China. Sinasabi nila, hindi naman kami sumama dyan sa kaso na yan. So, sa atin, siyempre, lagi tayong babagsak sa international law. Di ba? Ano ba yung international law? Bumagsak tayo sa UNCLOS. Kung ano yung sinasabi ng UNCLOS. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ng trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakakupa yun ng tension sa West Philippine Sea o pwede ito magpatindi ka ng tension dahil baka ma-provoke at Alam nyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat, siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang.